Mumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin baka malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong pamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Ang inyong higala sa kahanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang maiinit na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. Yan, Wednesday po ngayon, September 21, 44th anniversary ng martial law. Yan po'y ginugunita ng buong sambayan ng Pilipinas. Yes. 95 days bago magpasko. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Nandiyan na ang ating kasamang si Princess Habiba Sarip. Tungkol yan sa false alarm na Saudi plane na hijack kahapon. Alamin natin ito matapos mapindot daw ng piloto ng naturang eroplano ang distress signal na umalerto sa air traffic controllers na under threat ang eroplano. Report. Radyo ng Bayan. Report. Princess Habiba Sarip. Princess, maayong buntag. Maayong buntag yun sa inyo, Haduha, Sarina, and Aljo. Actually, kahapon yun din yung gusto nating klaruhin ng maayos, no? Kasi nung nandun tayo mismo, Aljo, sa loob ng eroplano, sinubukan talaga natin kausapin yung piloto at mga crew ng SV-872 kasi yung flight namin mula Riyadh, direct flight ito, 10 hours and 50 minutes at baba nito sa NAIA Terminal 1. Pagdating namin nito, Aljo, tinanong ko sila kung what's the cause of the delay kasi sobrang tumagal kami, parang more than 2 hours kami. Ang sabi naman nila, there is no problem, we just have to wait here because there had been a call from the ground that there will be securities coming up on board. Yun ang sinabi nila sa atin. So, walang sinabi, Aljo, ipilinaw natin. Walang sinabi na may pagkakamali kaming nagawa, wala silang sinabi na ganun, or may napindot kami kaya may umaakyat. Ang sabi pa sa amin, securities will come up and please ready your passport. So, assume kami this is about something about the issue on the Indonesians who brought with them Philippine passports at i-check nila ito. So, yun lang, no? Napakasimple. Ano lang kami, nabigla lang kami nung sinabi nila na may mga tumatawag na actually dun sa mga kasama naming mga pasahero na may mga pamilya na silang tumatawag na hijack daw, na ganito, ganyan. Na-shock din kami kasi wala namang nangyayari sa loob. Okay naman kami. So nakikita ninyo sa video ko na parang lahat nagtataka bakit sinasabing hijack. So yun, Aljo, yung natin, sinaklarify natin. Princess, wala ka bang lahat ng mga kasama mo sa eroplano, mga pasahero, wala kayong balak na sampa ng kaso kung sino man ang pwedeng managot doon dahil na-delay at na-contain kayo sa loob ng eroplano ng ilang oras na walang aircon. Tama ba? Yes, actually, Aljo, kung kami lang, no, kasi kasama ko nag-travel yung asawa ko na nag-Hajj. Pero sa amin, okay lang kasi parang we understand the issue that we even wanted to help the government. Same with the other passengers kasi we want to cooperate. Pero nung nangyari na yung parang nagkaiba na yung storya, tapos pagbaba namin, parang mas na-delay pa kami sa baba kasi sabi nila, actually, Aljo, yung sinabi natin na aakyat daw ng mga security, wala rin nangyari. Wala nangyaring umakyat ng security to inspect our passports or whatsoever. Pagbaba namin, umulan pa, dumiretso kami, pinadiretso nila kami sa waiting area muna,
hinold muna kami for quarantine and immigration. Nung tinanong namin, there is this certain immigration officer, Ali Mandir, ang sabi niya, ma'am, the same po, iti-check po namin yung mga passport kasi baka nga may nakalusot na Indonesian. Pero wala po. So, yung tinanong namin, yung mga kasama namin, yun po yung talagang mga nagsabi na sila ang may mga reklamo talaga. Kasi yung iba dun matatanda na. Sabi nila, bakit kami hinohold, no? Kami, sabi nila, tagal namin naghintay for our travel. Tapos ganito yung gagawin, i-hold kami na wala man daw basihan. Yung iba naman, may mga kaso sila, Aljo, na na-delayed sila kasi connecting flight sila to Cagayan de Oro City kasi probinsya pa uuwi yung iba. So, eto yung mga problema ang kinaharap kahapon. So, yung nakausap natin from Saudi Airlines, sabi naman nila, Aljo, they will ready sila, no, na tumanggap ng kahit anuman na mga complaints, kung may mga gustong sumampangan ng kaso. Ready naman daw sila na sagutin ng mga ito. So sa pangkalahatan, okay naman kayo lahat? Yes, Aljo, okay na okay kami. Yun yung kinaklarify din sa atin ni Major Ariel Asuncion III, na sabi niya, nagkaroon talaga ng, I think, the proper word is misunderstanding. Kasi nung tinanong natin siya, bakit nga kami talaga naka-hold at wala rin naman silang ginagawang pag-check or tight security na sa amin, na mga passengers, sabi niya, na nandun lang naman daw sila kahapon sa inspection at doon sa labas ng eroplano dahil may dumating na sa kanila na report. Kaya responde lang naman daw sila from Saudi Airlines. Ang Saudi Airlines naman, sinasabi nila na up to their end, wala naman daw silang alam na hinuhold kami. So sabi namin, may confusion ito, Major Asuncion. Ang sagot niya sa atin kahapon, Aljo and Sarina, gagawin daw nila ang lahat na this coming days ay malinawan tayo. Magkakaroon daw sila ng thorough investigation regarding dito sa nangyari. So yan yung hihintayin natin. Kung ano ang kalalabasan nitong report na to. Kung ano ba talaga ang na-push na button. Kasi yan yung paulit-ulit nating sinasabi. Ano ba talaga na-push na button? Bakit nung nasa aeroplano kami, hindi nila ako nasagot na may na-push sila na button? Okay, thank you so much, Princess Habiba Sarip, newscaster ng PTV News na naging pasahero din ng Saudi Airlines flight, ano bang flight yun kahapon? SV827 from Riyadh. Yes, Boeing 77 Flight 872. Yan, pwede naman silang magsampa ng kasong sibil, no? Daños perwisyo dahil nga naantala ang kanilang na-delay. Na-contain sila sa loob ng aeroplano ilang oras na walang aircon. So may mananagot talaga doon. Dahil kung totoong nagkamali ang piloto na napindot ang distress signal na umalerto sa air traffic controllers na under threat ang aeroplano, malaking problema yan. Twice pa nga daw nangyari na napindot. Pero maganda rin doon yung pagresponde ng gobyerno. Naging maingat sila dahil hijacking po is a very serious na issue. So, it's a normal protocol naman yung magkaganon. So, I hope naintindihan. Like si Princess, naintindihan niya kung ano yung nangyari talaga mismo kahapon. But then, doon sa mga nagkaroon ng trauma, mga natakot, maaari talaga mag-complaint against doon sa nangyari or doon sa mga nakapindot accident, diba? Ng distress. Anyway, nandito naman po ang ating words of wisdom ngayong Wednesday morning. Be true, top your work, your word, and your friend. Sa Tagalog po, maging totoo ka sa iyong trabaho, sa iyong salita, at sa iyong kaibigan mula kay John Boyle O'Reilly. Totoo yan. So, 44th anniversary, martial law po ngayon. But for me, Zarina at mga kaibigan, mas malaking challenges ang kinakarap ng taong bayan ng sambayan ng Pilipinas laban sa illegal na droga, kampanya natin sa korupsyon, kampanya natin sa terorismo, against terrorism, at kahirapan. So ang anibersaryo ay tamang panahon talaga, no, upang tuloy-tuloy nating gampanan ang pag-maintain ng delicate balance, no? Delicate balance, leaving no room sa anumang pang-abuso sa kapangyarihan ng sinumang nakaupo ngayon. And yung martial law nag-last yun is 9 na taon or 9 years. Starting today, 1972, if I'm not mistaken, September 21. Okay. So ngayon, ginugunita natin ng celebration or ang araw na iyon. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga balita. Unang bulusok ng ating mga provincial news. Mga balita sa labas ng Metro Manila, Sogod, Southern Leyte. Report mula kay Gemma Narijama.
Yes, maadjong buntag Aljo, Miss Arena, maadjong buntag Pilipinas. 3 bayan ng Southern Leyte ang nagiging recipient ng mga proyekto mula sa American Chamber Foundation. Ito ay ang Sogod Central School ng Sogod Southern Leyte, St. Bernard Central School ng St. Bernard Southern Leyte at Maasin City Central School ng Maasin City Southern Leyte. Ito'y kasama pa rin sa mga rehabilitation program sa hagupit ng Bagyong Yolanda. Ang 2 classrooms ng Sogod Central School ay gagamitin para sa mga bata na may mga special needs. Ayon naman ng representante ng AmCham Foundation, magsisilbi din ang classrooms na evacuation center ng mga tao pagkailangan. Ang American Chamber Foundation ay may malaking tulong sa mga biktima sa Bagyong Yolanda katulad sa pagpatayo ng mga bagong classroom o school buildings sa mga affected areas at pabahay sa mga nawawalan. Ayon ng kanilang representative, patuloy pa rin ang kanilang mga proyekto bilang partner ng gobyernong Duterte. Para sa Radyo Vision, Gemma Desriza Narit, DYSL, Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte. Okay, maraming salamat, Gemma Narit ng Radyo ng Bayan, Southern Leyte. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po ang Ago Radyo ng Bayan kasama si Charity Frianeza. Magandang umaga, Charity. Yes, magandang umaga. Plastic drinking straw holiday dito sa buong lalawigan ng La Union tuwing araw ng Biyernes. Ito ay sa bisa ng Provincial Ordinance Number 094-2016 o kilala din sa tawag na Plastic Drinking Straw Holiday Ordinance. Ang Plastic Straw Holiday, yung hindi paggamit nito ay may patutupad lamang sa araw ng Biyernes sa lahat ng food stores at establishmento sa buong lalawigan. Mapapatawan ng parusa ang isang establishmento at mamimili o customer na lalabag sa naturang kautusan. Pagbabayarin ng 2,000 piso ang business operator sa first offense, 3,000 sa second offense at 5,000 piso sa third offense o pagkakakulong na hindi hihigit sa 1 taon. Depende sa desisyon ng korte. Habang ang customer ay pagbabayarin ng 1,000 piso sa unang paglabag, 2,000 piso sa pangalawa at 5,000 piso sa pangatlo o higit pa o pagkakakulong ng hindi hihigit sa 1 taon. Samantala, hindi saklaw ng naturang ordinansa ang mga inumin na hindi maaari makonsumo kung walang straw tulad ng milk tea at shakes. Ayon kay La Union Board Member Nancy Bacurnay, pangunahing may akda na ordinansa na responsibilidad ng lokal na gobyerno na ibigay sa taong bayan ang karapatan nitong magkaroon ng malinis na kapaligiran. Layunin din umano ng nasabing hakbang na mabawasan ang polusyon at basura dulot ng paggamit ng plastic straw sa mga nabibiling inumin. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, Ago La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Radyo ng Bayan. Report. Okay, doon naman tayo tutungo naman tayo sa Tuguegarao, Radyo ng Bayan, Tuguegarao. Balita mula kay Teresa Campos. Teresa, magandang umaga. Yes, may bagabigat. 5 project proposals na ang natanggap ni Tourism Secretary Juan Dateo mula rito sa lalawigan ng Cagayan na naglalayong mapaunlad pa ang turismo rito sa probinsya. Ayon kay DOT Region 2 Director Virgilio Magigad, ang nasabing mga proposals ay ipinasakamay na sa kalihim na magtungo rito sa Cagayan para sa kanyang personal visit. Kabilang sa mga panukalang ito ay ang pagkakaroon ng regular water activity sa bayan ng Santa Ana at sa islang bayan ng Calayan at ang pagdevelop bilang agri-tourism site sa bayan ng Piat at Tuao. Sinabi ni Magigad na malaki ang potensyal ng Cagayan upang lalong mapalago ang turismo kung kaya't suportado ni Secretary Teo ay sinusulong ng mga lokal na ekotibo upang maisakatuparan ng mga panukalang ito. Maging ang DOT Regional Office anya ay nakahanda namang magbigay ng technical assistance upang sa ganon ay makalaban o dili kaya ay makapantay rin ng probinsya sa malalaking tourist destination sa bansa. Ito rin ang dahilan ngayon kung bakit puspusan ang pagtataguyod ng DOT at ng pribadong sektor sa bagong star rating system na ginagamit para sa akreditasyon ng mga establishmento sa bansa. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Teresa Campos, Media ng Bayan, Radyo ng Bayan, Tuguegarao. Radyo ng Bayan. Report. Okay, tumungo na tayo. Nasa studio na natin live ang ating bisita, MMDA spokesperson Celine Pialago ng MMDA. Serena. Good morning, Pia.
Good morning. Hello. Talagang Celine siya ngayon. Oo nga eh. Nako, MMDA spokesperson na. So right now, please tell us something about do sa sinasabi nating I-Act na katatapos lamang ng workshop na pinangunahan din itong MMDA. Yes, last week, September 14 to 16, yes, sa UP, nagsagawa ng workshop and seminar ang I-Act. So it's Interagency Council on Traffic. It's a collaborative efforts from MMDA, HPG, LTO, and LTFRB. So ang intention ng workshop is pag-usapan yung mga problemang nakikita ng iba't ibang ahensya. So bawat ahensya ng araw na yon sa 3-day workshop, nagbigay sila ng mga inputs and possible solutions. Na doon yung conflict Doon ako Oo, na-confuse. Ano nang magiging papel ng MMDA kung sakasakaling may patupad, no? Dahil yun ang hinihingi ng DOTR, ng Executive Department under Secretary Tugade, emergency powers upang ayusin ang traffic natin dyan sa EDSA. Magta-take over ng DOTR. Sana po ang MMDA niyan, Celine? Regarding dun sa emergency powers, it's with the DOTR. Okay. Pero yung tanong mo na magiging papel ng MMDA, kasi ang papel namin, we are just contributory in terms of enforcers. So, pagdating sa mga enforcers and traffic education, that's where MMDA comes in. So, meron tayong 5 E's na pinag-aaralan. The traffic engineering, traffic education, environment, economy, and Enforcement, andun pa rin. enforcement, yes. Oh, so, in fact, dito sa I-Act, MMDA ang may pinakamaraming pinapadala at dinedeploy na enforcers. So, sa hanay ng HPG, mapapansin natin, iba pa rin kasi kapag pulis yung nasa kalsada, lalo na sa EDSA stretch. Yung I-Act kasi, may 2 phase yan. The first phase is the EDSA stretch together with the Mabuhay lanes and the arterial roads. So, nandun pa tayo ngayon sa phase 1 na yon. Ngayon, sa phase 2, kapag napagbigyan na tayo sa ating emergency powers, that's the time na isi-sectorize na natin yung iba't ibang 16 routes na pwedeng daanan ng ating mga motorista. Kasama na dun yung mga northern traffic sector natin, yung Kamanava, yung western traffic sector natin, which is Manila. So, isi-sectorize na natin sila. This time kasi, lahat susundin ng motorista kasi I-Act May plano nga kaming bigyan ng vest, I-Act. Pinapakita namin sa tao, it's a mind setting na nagsasanib-sanib puwersa yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para isolve yung traffic sa Metro Manila. So, linawin lang natin, makikita pa rin natin itong mga enforcer ng MMDA plus yung mga pulis. Kasi diba, taliwas yun doon sa mga naging ulat dahil doon sa inilabas ng DOTR na ang tatao na lang yung mga kapulisan. Yung MMDA until now, yung MMDA until now, nandun pa din. Okay. Even now, you go to EDSA, makikita mo sila, especially doon sa mga intersections natin sa Cubao. Nung nagkaroon kasi tayo ng workshop, na-discuss doon yung mga bagay, kung yung mga nagko-contribute sa ating trapiko, sa bigat ng daloy ng trapiko, yung intersection, yung mga yung job orders na ating mga empleyado, siguro kasi they're not performing well dahil nung former admin, mga job orders lang sila. So isa yon sa mga inaayos. Ano sa tingin mo, Celine, ang pinakamainam na marami nang naging suwestyon at programa? In fact, ang MMDA before, tanggalin na natin ang lahat ng mga terminals yan sa EDSA, magkaroon na tayo ng central terminal, no, ng mga bus. Hindi na pwedeng dumaan dyan ang mga provincial buses sa EDSA. Sa tingin mo, anong pinaka-mainam na naiisip ngayon ng MMDA upang maibsan talagang traffic dyan sa EDSA? May narinig din akong iminumungkay ba ng MMDA na tanggalin na ang mga private vehicles sa EDSA? No, it's not with the MMDA. Isa yon sa isang daang na pag-usapan ng I-Act. Okay. Meron kasing mga nag-suggest na kung mabubuksan yung Mabuhay lanes, magkakasya yung 70% mahigit na private cars na doon dadaan. At ibigay na natin yung EDSA sa buses, sa mga UV Express, kasi priority pa rin natin yung mga nagko-commute, yung ating mga commuters. So, bibigyan lang ng window hours. Isa yun sa suwestyon. Hindi pa yun. Kasi kino-consolidate pa siya and ibibigay natin siya kay Secretary Tugade this week. Then that's the time they will decide kung ano yung pinakamagandang maging solusyon kapag nabigyan tayo ng emergency powers. Okay, ang problema kasi din dito sa Rina at Celine, no? May kanya-kanyang ordinansa kasi. Oo, ang There are dami. 13 cities in Metro Manila and one municipality. Kanya-kanya silang ordinansa, kanya-kanyang gimikan. Ika nga. Yan ang problema eh. So, dapat may emergency powers na dapat talagang maibigay, no, sa ating Pangulo.
yan ba'y nakikita niyong suliranin din sa pagpapatupad ng mabuhay lanes? Kasi dumadaan ako dyan. Meron pa rin mga obstruction sa kalsada. Kaya Anong ginagawa ninyo? this week sa pangunguna na aming General Manager Team Orbos, may plano siyang makipag-usap sa ating LGUs kasi like what you've said, meron silang existing city ordinance kaya sa MMDA hindi siya pwedeng hatak ng hatak Yan kasi problema si Quezon City, may mga certain na daanan na pinapayagan niyang mag-park. So, how will you tow yung mga sasakyan? Second na suliranin, ito-tow mo. Saan mo ilalagay? Yeah. Hindi pa rin kasi ganon kalaki yung mga towing areas natin, ay mga areas kung saan natin ilalagay yung towed vehicles. Kaya, inaayos natin yung mga areas natin kagaya dun sa Ultra. And yung sobra, dinadala natin sa Tarlac. Especially kapag hindi nakiklaim ng within 24 hours. So, regarding dun sa question kung anong ginagawa ng MMDA, si General Orbos kakausapin niya ang LGUs para yung mabuhay lanes, ibalato nyo na sa MMDA na padaanin natin yung mga private vehicles doon. So, magkaroon ng city ordinance na not in the mabuhay lanes. May 16 routes kasi na nilabas ng IACT. So, yung mga rutang madadaanan doon, we wish na makipag-cooperate yung LGU na hindi na paparkingan. Kasama niyo rin naman mga LGUs or representative from them during that workshop? Yes. In fact, siguro mga nasa around 200 kami per day. So, lahat ng mga representatives from different agency. Well, I'll just add na this week, meron kaming 126 vehicles apprehended, 90 were towed, and 34 were issued violation tickets. So, pagdating sa productivity, we cannot say it's performance. It's just a productive efforts of MMDA. Patuloy tayong nag-apprehend ng mga pasaway. Kasi part din ng IACT, Aljo, yung anti-illegal parking natin. Patuloy pa rin. Yung mga lanes na hindi naman kasali sa city ordinance, talagang hinahatak yan ng MMDA. And whether they like it or not, dinadala yan dyan sa Tarlac. So they have to claim it within 24 hours. Naku, Ma'am Celine, tingnan nyo dyan sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. May sumasalubong dyan mga pedicabs. Hanggang ngayon, sa mga main thoroughfares, may mga pedicabs, may mga dipadjak pa rin bumibiyahe. Napakadelikado. Wala bang ginagawang hakbang ang MMDA tungkol dyan? Kahit nasa Metro Manila, Or sa is it Manila. under ba ng MMDA or kumbaga ng local government ng Quezon Metro City? Manila yan, traffic violations yan. Yeah. Regarding that, I'll pass this. Yeah. Saan to, Sir Aljo? Sa EDSA Sentries. Alam mo yung Sentries? Quezon Ave. Okay. Dipadjak dyan. Halos inuuko pa na ang buong kali pagkikikanan, galing ka ng EDSA, pupunta ka ng Circle. Napakarami dipadjak dyan. Napakaraming mga pedicabs. Anyway, text from Radyo Malanday. Sa may bandang Balintawak po, may ginagawa ang MMDA na activity na kung saan pinababa nila ang driver ng bus at konduktor at magpapakita ng lisensya sa MMDA. Masyado pong maraming pumipila doon na bus. Pakipaliwanag po kung bakit may ganon. Meron kasi tayong anti-colorum campaign. So, regarding kung nababahala yung ating texture, I have to check bakit ganyan kadami. Pero part kasi yun ng pinaigting na anti-colorum campaign. Kasi kapag hindi natin nabawasan yung congestion ng buses sa EDSA, hindi naman talaga masusolve yung traffic. First, the congestion, and first is the discipline and the congestion. We know kung anong ugali meron ang ating mga bus drivers. Not all, pero isa-isa yon eh. Pag illegal yung loading and unloading mo, that's the time the enforcers will catch your attention and look for your license. So, in regards dyan. So, I will check sa aming opisina kung bakit nga ganun kadami. Pero part yan ng anti-colorum campaign. Mabalik lang ako doon sa workshop. Sabi niyo, ibibigay niyo yung resulta noon this week kay Secretary Tugade. After that, what can we expect? Panibagong polisiya? Panibagong patakaran ba yun sa EDSA? To ease the traffic? Yes, that will we expect from Department of Transportation kay Secretary Tugade. So, kasi kino-consolidate natin. MMDA cannot decide. We just contribute ideas and possible solution. Nung first day natin, yun nung workshop, lahat ng parte sa workshop pumunta sa northbound lane ng hapon kasi traffic dyan sa southbound lane. The intention is to take note kung bakit nagkakaroon ng bottleneck doon. Sinabit natin yun kay Secretary Tugade. Kasi kung magmi-meeting lang kayo sa isang kwarto, hindi nyo maiintindihan yung traffic sa labas. So, parte ng workshop, half day nun, lumalabas. Babalik sila with reports.
So, ganito kakapal yung reports. It's with Secretary Tugade already. Okay, in line with Interagency Council on Traffic Act, sino ang magiging head ngayon? We are under Department of Transportation. So, DOTR ng head. Yes. Sila yung main na magpapatupad ng batas, kayo Yes. parang accessory. Yes, contributory kami in terms of Contributory. enforcers and traffic education. Meron kasi tayong tamang lugar sa MMDA kung saan nagkakaroon tayo ng education, proper education sa ating mga motorista. Okay, kasi may mga ordinansa nga, no? May mga kanya-kanyang autonomiya ang mga LGUs natin. Sa IAC ba, hindi rin sila pwedeng sumali sa ganitong klaseng... Yan yung aabangan natin this week. So what I said, si GM Orbos, may meeting siya sa ating 13 mayors, for 13 to 14 mayors, para i-discuss to at makipag-cooperate at ipaubaya na sa amin yung mabuhay lanes. Yung 16 routes. Cooperate. Maglabas sila ng city ordinance nila na makapag-cooperate sila. May plano ang MMDA. This week yan. So, halimbawa, nahuli ka sa mabuhay lanes ng traffic enforcer ng Makati, irerespeto ng MMDA yan. Yes, Parang ganun, may yes. Oo, proper kasi ngayon, coordination. nagiging problema kapag nahuli ka sa Makati, sasabihin nila, hindi naman ako MMDA. Yeah, Isa talaga yon, kasama yun dun sa problema na naranasan natin doon sa IAC, na-discuss yan. Kaya meron kaming hotline para doon sa mga magsusumbong doon sa ating mga pasaway na illegal park vehicles. Meron kaming Viber, so we encourage people to cooperate. Take a photo, and yon, makukuha natin yung mga detalye. May window hour tayo, 10 to anong oras yan? 3 o'clock, no? Sa coding, sa number coding. So halimbawa, kung matuloy na yan, may proper coordination na sa lahat ng local government units, lahat ng mga motoristang papasok sa mabuhay lanes na under ng jurisdiction ng mga LGUs, halimbawa na Makati, so cover niya yun. Cover na yun. Cover Pwede kang na yun. dumaan doon. Yes, yes. Sa window hours na yan. Yes. O naku, ganun ha. Maganda yun. Kapag nabigay na ito kay Secretary Tugade, dahil na-consolidate na nga siya, doon na aantayin natin. And that's the idea of IACT. Isang puwersa, isang rules, isang regulation lang, isang batas lang para yung mga tao hindi rin nalilito. Si Pasig may sariling traffic enforcers. Di ba? Iba-iba sila ng polisiya, iba yung window hours nila. Siguro, inaasahan natin yan. This week or next week, panigurado si Secretary Tugade or ang ating ahensyang DOTR, maglalabas sila ng napag-usapan doon sa Consolidated Informations from IACT workshop. Mabalik lang ako doon sa may Viber na pwede isumbong ng ating mga kababayan with regards to illegal parking. Ito ba sa lahat ng kalsada? Mabuhay lanes. Mabuhay lanes lang. Yeah, and then they will take picture and then sasend doon sa Viber. Yes. I will announce it later. I just asked for the right number. So, ano yung sign na talagang ito illegal park to? Kasi syempre may mga matatakot, may magdadalawang isip na para isumbong to. That's why yung sa mga mabuhay lanes, magkakaroon tayo muna ng public knowledge. Maglalagay tayo ng mga signages. Magkakaroon naman tayo ng sapat na pre-announcement bago tayo mag-inform. Kaya tuloy-tuloy yung mga media cooperation natin para ma-aware din yung mga tao. Sa website ng MMDA, may mga ruta ron yung 16 routes na hindi pwedeng parkingan just in case nga na natapos na itong meeting, ilalabas yan. So, kaya rin yung Viber, hindi pa rin sobrang ma-announce yan kasi nga, like what you've said, hindi ka makakapag-take ng photo. How would you say naman na illegally park yun, diba? Yes. So, we just have to wait for this announcement from the OTR. Ganun kalaki ang problema ng Pasig ngayon, ha? Kasi marami doong lalaki na nga ng mga signages, no parking. Parada pa rin ang parada. That's under their local government na, di ba? They posted no parking, pero yung traffic enforcements nila, hindi nila ma-resolve. MMDA cannot touch that. Okay. Halimbawa, kung doon naman, under naman doon sa mabuhay lanes. Yes, pag under na doon, ito na, kapag nagkaroon na ng, mahirap kasi tayong mag-instruct ng walang MOA, walang hinahawakang papel. So, yun lang yung inaantay natin. May mga suggestion dito, Celine, na why not tanggalin na lang natin ang number coding at even scheme. Sa Pasig, may at even scheme. Kasi nga, nag-i-encourage lang yan sa mga motoristang bumili ng bagong sasakyan. Reaction mo? Yung, I don't know if I'm the right person to react regarding sa odd and even scheme, pero lumabas nga yan ng mga nakarang araw. But as far as I know, yung mga agencies na
nakikipag-participate sa IAC hindi agree sa odd and even scheme. So we don't know kung bakit lumabas yan. Yung pagtanggal naman ng, what's the other one? Pagtanggal ng... Pwede ba ilipat yung activity ng MMDA dun sa may parteng Balintawak, sa may Malanday, dahil medyo nakakabala sa mga pasero ng mga nakasakay sa bus? 15 minutes That po kasi I have to pagkanta. deliver. Yung aming chairman, he's very active sa social media. So lahat ng concerns nila, especially na-receive ko yan, I'll pass it to him. We will immediately send our enforcers dun sa lugar. That I have to check. The Balintawak problem. Okay, yung mga non-contact apprehensions ng programa ng MMDA, marami na bang nahuli at napadala ng correspondence, ng sulat? This is my 2 week as a spokesperson. The 1 week is more of orientation. Every Friday, bibigay yung mga details. So, I will update, of course, Radyo ng Bayan. Hindi kami everyday nag-re-release kasi yung no contact apprehension, may sariling rules yan eh. So, we have to check. Pero tuloy-tuloy pa rin talaga yun. Yes, of course. Kasi marami pa rin talagang pasaway, even sa Commonwealth. Lalo na yung mga jeepney doon. And ngayon less than 100 days na lang before Christmas, tuloy pa rin naman yung mabuhay lanes na magkakaroon kayo ng rerouting ang MMDA kapag malapit na yung Christmas. Yes, you know, the goal of DOTR together with the IAC team is to give our people a traffic-free Christmas. That's what we want. Traffic-free Christmas. And I hope mabigay namin yun. At gagawin namin yun. Alam mo, sabi nga ni Jim Orbos nung nagkaroon ng deliberation sa emergency powers, just give us 2 months. Ibibigay namin ng traffic-free ng Christmas. Pero, you know, we are asking for the public cooperation as well. We cannot do it ng kami lang. Kasi marami pa rin. First, sana on our own, I encourage the people na magkaroon ng disiplina on themselves. Para sabay-sabay tayo. Correct. Para simultaneous yung efforts ng gobyerno. Plus kayo din, ginagawa ninyo yung part nyo as a citizen. Okay, so mensahe na lang, Miss Aline Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA, lalong-lalo na sa mga pasaway pa rin mga motorista sa kalsada. Okay, we won't stop. We will continue our efforts to apprehend yung mga pasaway. Hindi maglalaylo yung lakas at puwersa ng IAC. Kasi usually sabi nila, kung bago pa lang yung programa, very active. Yun yung una nilang sinasabi. No, we will do it hanggang sa nandito kami. We will continue and we will always update the public doon sa mga kaganapan ng efforts ng IACT. Okay, maraming salamat sa Aline Pialago, tagapagsalita ng MMDA. Sa Badala, tumungo na tayo ngayon sa PTV News Center with Audrey Goriseta para sa mga nagbabagang balita. Audrey, good morning. Narito na may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte binisita ang mga sundalo sa Camp Manuel T. Yan Sr. sa Compostela Valley. Pagdinig ng Kamara sa kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison, sinimulan na. At PNP Chief Ronald Bato de la Rosa dumalo sa Counter-Terrorism and Counter-Narcotics Exchange Conference sa Colombia. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. 2 oras ang layo mula sa Davao City. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo sa Camp Manuel T. Yan Sr. sa Compostela Valley. Ang pagbisita ng Pangulo ay para sa kanyang regular na pangungumusta sa mga tropa ng pamahalaan sa kanayunan. Lalo na sa Compostela Valley na dating sinaranta ng makakaliwang grupo bago ito nadeklarang rebel-free o insurgency-free. Ilan sa mga nabanggit ng Pangulo ang posibilidad na makamit na tuluyan ang kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng rebeldeng NPA. Kasama rin sa binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tuloy-tuloy niyang paglaban sa kriminalidad, partikular na sa iligal na droga. Dala pa ng Pangulo ang ikatlong listahan ng mga personalidad na sangkot sa iligal na droga. Karamihan daw na nasa listahan ay mga barangay officials, kaya naman ipinasususpindi niya ang barangay elections dahil hindi malayong magamit ng ilang mga barangay official ang drug money para mapanatili sa posisyon. Sinabi rin niya na tama siya lalo na sa kanyang drug matrix at posibleng kaugnayan ni Senator Laila de Lima sa illegal drug trade na pitatakbo ng mga drug syndicates mula sa National Penitentiary.
Sa iba pang balita, ibinunyag ng mga high-profile convicts kung gaano katalamak ang bentahan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison sa ginanap na pagdinig sa Kamara hinggil sa paglaganap ng ipinagpabawal na gamot sa NBP noong Justice Secretary pa lamang si Senador Laila De Lima. Ayon sa drug dealer na si Herbert Colanco, 3 milyong piso kada buwan ang ibinibigay nila kay Senador De Lima. Kalakhan ng halagang itumano sa ng mga trabando sa loob ng New Bilibid Prison. Sumalang din bilang testigo si PNP Inspector Rodolfo Magleo. Tinawag niyang Drug Trade Center at Little Las Vegas ang maximum security compound ng NBP dahil sa mga isinasagawang konsyerto ng mga sikat na artista roon at ang pag-iikot ng bilyong-bilyong pisong halaga ng droga sa kulungan. Samantala, binigyan naman ng Kamara ng immunity form o form suit ang mga high-profile convicts na nagsisilbing testigo sa naturang pagdinig. Pagtulong, progreso, pagbabago. Yan ang tema ng pambansang aktibidad sa Davao City na pinanganisiwaan ng Office of the President, Cabinet Secretary ng Department of Interior, Local Government at ng Union of Local Authorities of the Philippines bago ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo ng Local Government Code of 1991 sa susunod na buwan. Nagsama-sama mga kawani ng ating pamahalaan upang mapagtibay ang koneksyon ng mga LGUs at PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sa unang araw ng Sulong Pilipinas Local Governance Series, iprinisinta ng DILG ang kanilang pinakabagong programang Masa Masid o ang mamamayang ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa iligal na droga. Ang Masa Masid ay isang programang pambarangay para masawata ang mga problema sa kriminalidad, droga at korupsyon sa Pilipinas. Layo nitong paigtingin ang kolaborasyon ng iba't ibang sektor para tulong-tulong natin na ang ipinangakong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Liba pagpipresentahan ng Masid, naging sentro rin ng aktibidad ang pagbuo ng plano epektibo maitaguyod ng social development sa lahat ng komunidad sa bansa. Sa mensahe ni Pangulong Duterte, hinimok niya ang mga kawani ng pamahalaan na pag-ibayuhin ang kanilang inisyatiba tungo sa paggamit ng Drug-Free Philippines sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Samantala, nanindigan ng palasyo na wala sa poder ng ehekutibo ang pagkakaalis kay Senador Laila De Lima bilang pinuno ng Senate Committee on Justice and Human Rights. May report si Rocky Ignacio. Walang kamay ang Malacanang sa pagkaalis ni Senator Laila De Lima bilang Chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, walang poder ang palasyo na makialam sa legislatura dahil mayoryaan niya ng Senado ang nagdesisyon ukol dito. Nirespo natin ang index ng Senado. Senado po, co-branch of government, ano po ang syon ng liderato, ay nirespeto po natin. Ganon din po sa kung ano man ang mga activities na nangyayari sa lower house. We respect it. Nagsalita ang palasyo sa harap ng pahayag ni De Lima na ang pagkakatanggal nito bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights ay bahayag umano ng Pangulong Rodrigo Duterte na sisirain niya ito kaugnay na investigasyon sa extrajudicial killings. Kasi entitled naman po si Senadora Laila De Lima sa kanyang opinion. At alam po natin na ang ating Pangulo at ang ehekutibo ay hindi nakikialam sa kung ano man nangyayari sa Senado. Halimbawa na lamang dun sa nangyaring investigasyon noong nakaraang linggo under the chairmanship of Senator Laila De Lima. At maliwanag po na hindi naman nakialam ang palasyo at ito'y tuloy-tuloy. In fact, yung mga investigasyon po ng Senadora mga nakaraang linggo ay pinahin po ng ating national belief na sa investigasyon. Wala po. Far I'm concerned, as far the palace is concerned, independent po ang Senado, independent po ang lower house. Ipinaubaya naman ng Malacanang kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mungkahi ng mga mambabatas na immunity from suit sa mga testigo kaugnay ng pagdinig ng Committee on Justice ng Kongreso. Again, I'd like to say that the House is also independent.
the lower house, they have their prerogative to decide what they want to happen, and the palace and the house are not connected in any way. We are just a co-equal branch of government, and we respect their independence. Samantala, tiwala naman ng Malacanang sa kakayahan ni Senator Richard Gordon na pumunuan ng komite na dating pinamunuan ni De Lima. Senator Dick Gordon is a illustrious fellow. He's been in the Senate for 12 years, and he also served as mayor of Olongapo, chairman of SB. This guy is one of the brightest leaders we have. So I am pretty certain that Senator Gordon will do an excellent job. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Samantala, nagtungo si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa bansang Colombia noong linggo ng gabi kasama ang 2 pang opisyal upang dumalo sa Center o Counter-Terrorism and Counter-Narcotics Exchange Conference na inorganisan ng U.S. Department of State. Kasamang nagtungo ni de la Rosa sa naturang conference ay sina PNP Director for Personnel and Records Management Police Fernando Mendez Jr. at Senior Executive Assistant Alden Delvo. Pansamantalang magsisilbi si Police Deputy Director General Francisco Uyami Jr. ng PNP Officer in Charge habang wala pa si De La Rosa sa bansa. Inaasahan namang uwi ng bansa ang PNP Chief sa darating na Sabado. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo Achurina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga nagbabagang balita mula dyan sa PTV News Center. Yan, so kasama na rin natin sa sumasabog na bomba. Kasama natin sa studio ngayon si Dean Butch Jamon ng De La Salle University College of Law. Partner Butch para sa ating Hamon Bendio right after Radio Vision. Good morning, attorney. Yan, pag-usapan natin mamaya ang section of power, siyempre. Walang o. Yan ang o. Good morning, Good morning, Sarina. Sige, yan. So pag-usapan natin kasi nga, kung idedetalye natin kung ano yung napag-usapan kahapon sa ganap na hearing part, napakahaba nun. Saka walang katapusan nyo, partner. Pero alam na natin dyan, in aid of legislation pa rin yan, in accordance with duly published rules and procedures, yan ang tinatalakay natin. That's right. So anong asahan natin mamaya sa ating Hamon Bendijo? Saka, partner, siguro puntuhan natin yung mga karapatan ng mga witnesses din. Dahil may mga aligasyon din si Senator Leila de Lima na parang pinilit lang yung mga yan, yung mga ganun ba. So ano ba yung mga dapat nating ibigay na parang pag-recognize din sa mga rights nitong mga witnesses na to. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa oras na 6:45 ng umaga. Weather report muna tayo mula kay Juliet Karangian. Juliet, magandang umaga. Magandang umaga rin sa iyo, Sir Aljo at Sarina. Magandang umaga, Pilipinas, at narito ang pinakuling ulat sa lagay ng ating panahon. Sa satellite data ng Pag-asa, nakita ang nabubuong kaulapan sa silangang bahagi ng Luzon. Kaugnay nito, sa susunod na mga araw ay posibleng papasok ang isang sama ng panahon. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, nitong darating na weekend ay posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang sama ng panahon at direktang maapektuhan ang nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Pero maliit naman ang tsansa na maging ganap itong bagyo. Kaya patuloy ang pagmamonitor ng Pag-asa at tutok lamang dito sa Panahon TV para sa karagdagang updates. Samantala sa lagay ng panahon ngayong araw, Southern Luzon ang maapektuhan ng southwest monsoon na magdadala ng makatamtamang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan hanggang sa Central Luzon kasama ang Calabarzon, probinsya ng Mindoro, Marinduque, Northern Palawan at Romblon. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay mararanasan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog.
Alamin naman natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, sa Metro Manila. Agwat ng temperatura naglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Asahan ang magandang lagay ng panahon dahil sisikat si Haring Araw. Sa Baguio City naman, bahagyang mababa ang agwat ng temperatura between 16 to 25 degrees Celsius at sa Tuguegarao City, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Mararanasan ang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dumako naman tayo sa Visayas. Dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu ay ang agwat ng temperatura naglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Asahan ang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Ilocos at Bacolod. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, Metro Davao at Zamboanga City ay mararanasan ang generally fair weather condition. Sisikat si Haring Araw pero asahan pa rin ang tsansa ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon o gabi. Agwat ng temperatura mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. At yan ang late talagay ng on para sa Sean. Ako si Juliet Carangyan mula rito sa Pag-asa, Media ng Bayan. At Karangian Weather Report. Okay, mga balita sa lalawigan na Zarina. Yes, unahin na natin ang Virac Radyo ng Bayan kasama si Arlene Bagadio. Magandang umaga, Arlene. Yes, magandang umaga. Wala dito sa Virac Catanduanes. Maagang ng plano ang Department of Health dito sa lalawigan ng Catanduanes bilang bahagi ng kanilang maagang kampanya laban sa firecrackers injuries dito sa lalawigan ng Catanduanes. Okay, balikan natin mamaya si Arlene Bagadyong. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa oras na 6:48 ng umaga. Radyo ng Bayan. Report. Babalikan natin mamaya si Arlene mula sa Virac. Magtungo muna tayo sa Tawi-Tawi Radyo ng Bayan kasama si Sally Hamasali. Magandang umaga, Sally. Yes, magandang umaga kasamang Sharina at Aljo. Dahil na rin sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga sa buong bansa, naging matagumpay ang Oktan Tokhang dito sa bayan ng Punggao na kung saan ay umabot na sa 415 ang bilang ng mga voluntaryong sumuko sa kapulisan. Maliban dito, umabot na rin sa 90 ang bilang ng mga naaresto sa pamamagitan ng bypass operation sa iba't ibang barangay ng bayan ng Punggao. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Police Superintendent Benjamin Isman, hepe ng Punggao Police Station, anya maliban sa mga surrenderies at mga nahuli sa kanilang operasyon, may matala na rin 6 na namatay sa isang legitimate police station matapos tabahan ang mga ay mag-iinang pusers at pa rin sa kanilang 6 na pang-uri ng sinigurado ni Police Superintendent na patuloy na paigin ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga dito sa bayan ng Punggao. Samantala, dahil na rin sa implementasyon ng curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, tuluyan nang nasawata ang mga kaso ng iba't ibang uri ng krimen dito sa bayan ng Punggao. At yan po ang pinakahuling balita mula dito sa lalawigan ng Tawi-Tawi para sa Radyo Vision. Ito si Sally Hamasali, nagulat mula sa Radyo ng Bayan Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Maraming salamat, Sally Hamasali. At ngayon balikan na po natin ang Virac Radyo ng Bayan kasama si Arlene Bagadyong. Arlene? Yes, magandang umaga dito sa Virac Catanduanes. Maagang nagsagawa ng plano ang Department of Health dito sa lalawigan para sa ligtas at maligayang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Bahagi ng kanilang maagang kampanya nationwide hinggil sa firecrackers injuries. Ang dito sa Catanduanes ay pinulong na ang iba't ibang stakeholders nito sa tulong ng Provincial Health Office kung saan kanila nang binuo ang organisadong plano para sa maayos na implementasyon ng tinaguriang programa Opto a PEER program. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Virac Catanduanes, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Radyo ng Bayan. Report. Okay, tuloy-tuloy mga kaibigan. Oras na 51 ng umaga, Las Vegas Drug Center. May mga konsyerto sa Rina at partner. Matindi yan, ano? New Bilibid. Mga celebrity entertainers. Beers. Modelo. Binulgar sa loob. Little Las Vegas partner ang tawag, ano? In the time of Senator D5. Ganon, mga kaibigan. According Little sa Las Vegas. convicted kidnapper, retired Police Major Rodolfo Magleo at si Herbert, hindi pala siya kulangko. Kulangko? Oo. Nadap na lang. Inuugnay siya kay Peter Ko. Yan. O sige,
Chinese lang din daw siya. Chinese na lang din ako, Kolangko na lang. Pero Kolango talaga, double G. Kolanggo, Bisaya man siya, taga Usami City. Gahi ko dela ba? Anyway, sige. Ayun na, sinabi niya kahapon, ibinulgar niya. Pero partner, lahat ng testimony, under oath yan. Siyempre. Maaari pa rin gawing testimonial evidence laban kay, kung sakasakali man lang. Yes, kay Secretary De Lima yan, who's not immune from suit if punishment is imprisonment for more than 6 years. 6 years. So, yung nga sinasabi ni Senator Ping Lacson din. Sabi nga niya, mukhang may probative value yung mga sinabi ng mga witnesses kahapon. Kaya sabi nga nila, pwede nang i-file yan sa DOJ actually. May tanong lang ako, attorney, paglilinaw lang kasi talaga kahapon nag-trending din na bakit si Secretary Aguirre yung nagko-cross-exam or nagtatanong, doon sa mga witness. Pwede naman nilang pwede naman nilang i-suspend din yung internal rules of procedure. Ginagawa yan from time to time. Siguro posibleng hindi ganun kasanay, no, yung dapat usually merong council ang committees. Halimbawa sa Blue Ribbon Committee, no, merong general counsel 'yon or special counsel. Yun yung parang nagdi-direct examination. Kasi after examination, di ba? Papasok diyan yung cross ng mga members ng committee. Yun. So nililay down lang actually diyan yung yung grounds for cross-examination. Kaya lang so, minsan wala. Pwede lang pwede na lang i-suspend yung kanilang internal rules of procedure. Okay, so yun lang, pang maliwanagan ng ating mga tagapanood at tagapakinig, di ba kahapon explain ni Secretary Martin Andanar, meron talagang tinatawag na independence ang bawat isa, no? Walang pakialam ang Pangulo dyan. Sabi niya, wala akong may trabaho ako, linisin ko ang lipunan, ang Pilipinas laban sa mga adik at mga pushers with respect to separation of powers. Na bawat isang great branches ng ating pamahalaan na may exclusive cognizance of a supreme in matters ilalim ng sarili nitong constitutionally allocated sphere. Co-equal branch of power, pag-usapan natin mamaya. It's especially of itong Court Suprema. Hindi pwede makialam yan kung anong ginagawa ng legislative, the executive. Iba yan, di ba? Pero merong power of check and balance din, no? Itong mga branches of government. Saka partner, kahit na yung House, saka yung Senate, meron sila tinatawag na interparliamentary courtesy. Parang ganon. So, hindi mo talaga pwede pilitin halimbawa na mag-appear si Senator Laila De Lima dito sa House Probe. Yan. Pang maiwasan ang concentration, ng separation of powers, ng authority ng isang grupo, that would lead, possibly that would lead to irreparable error. Yan, naririnig mo sa batas at saka yung pag-abuso. So, halimbawa, sa checks and balances, no? Partner, sa Sarina. Pangulo, magpe-prepare ng budget, executive yan, partner sa Treasury. I-prepare nila. Pagkatapos siya mag-allocate niyan, siyempre isa-isahin niyan, Kongreso. Hindi, ipopropose sa Kongreso, dadalhin sa Committee on Appropriation, isa-isa yan, up to the last centavo. Sila ang magdidetermine kung tama ba o hindi. Yun. Pangulo, papasok ng treaty with concurrence naman ng Congress. Yes. Checks and balances yung mga checks and balance talaga. And amnesty granted by the President also, concurrence din ng Senado. Yes, tama. Natutunan ko rin yan sa iyo, partner. Anyway, mga kaibigan, posible bang ibaba ang martial law kung may crisis ang isang bansa sa illegal drugs? Definitely. Kasi kung titinan mo kasi, yung imposition ng martial law together with the suspension of the writ of habeas corpus, commander-in-chief powers yan. See? So, ang nakalagay ng condition, public safety requires. Due time, usually, pero kaya lang, inuog na martial law, kaya celebrating 44th anniversary. Rebellion usually yung ginagawa ng ground invasion. Pero meron pang isang condition, if public safety requires. Pwede rin niyang siguro impose sa martial law, hindi yung out powers na ginawa under Proclamation number 55. Yung you have to suppress yung lawless violence na nangyayari. Kaya tinawag niya na national emergency on account of lawless violence. Yan tatlo yun di ba? Invasion or rebellion at saka yung when public safety requires it. That's right. That's right. So, may mga suspension. Kasi nasa ano rin yan, discretion din ng presidente. Dahil ang presidente ang merong tinatawag nilang intelligence network. See? Kaya nga minsan, partner Aljo, Sarina, yung power ng Supreme Court to review yung factual basis, halimbawa, for the exercise of the so-called commander-in-chief powers,
sinasabi nga ng iba, paano naman malalaman ng Supreme Court halimbawa yung mga factual basis? Ang may power talaga ng intelligence ng presidente din. So magre-rely din siya sa presidente sa bandang huli. Yan. Once na mangyari lang yan, meron pa bang makakapigil? Once na sinabi ng ating president? Oo, kasi wala nang makakapigil sa ngayon pa. kasi sa 1987 Constitution, dalawa yung control diyan ngayon Yung report na gagawin niya sa Congress, ang Congress has power to revoke Declaration of Martial Law. Imagine, powerful yan. Yes, oo. Ganun kabilis. For 2 days. Oo, mabilis ang bigla silang mag-convene and then determine kung okay ba yung Declaration of Martial Law o hindi. Okay, tuloy-tuloy natin mga kaibigan mamayan sa Hamon Bendijo nating oras, Serena. Yes, bago po tayo paalam, narito po muna ang mga nag-text. Good morning po, paki-greet ng happy birthday kay Mr. Domingo Arevalo ng Magalyang Libon Albay. Mula sa kanya may bahay na si Kagawad Lita Arevalo at mga anak at apo, Jed, Aizen at Enzo. Maraming salamat po. Good morning, Radyo Vision. What we make is our responsibility for good or bad. It's our choice to turn to our own destinies. From Holosulu, Sitaran, Bume Putra. And good morning po, nangangailangan po ng private registered nurse. Please contact Celeste Melendez, 742-7390 at 732-1072. At last, good morning, beautiful eyes, Zarina, Guapito Aljo. Pakibati po si Marian Kianan na magdadaos ng kanyang 80th birthday today at sa lahat ng inyong mga masugid na tagapunood sa Radyo Vision. Maraming salamat po mula sa Galang Guagua, Pampanga. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Ako naman po, si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalay ko ng Diyos hanggang bukas sa susunod na edisyon dito po sa Radyo Vision. Bye! Minu-minuto, pinapanganak ang mga balita. At iisang puwersa lamang ang makakapaghatid sa inyo ng patas na pamamahayag. Tutok na sa mas pinalawak, mas pinas, nagkakataang TV News. Samot-saring isyung pangbayan. At mga usaping lahat tayo ay may pakialam. Hihimayin, susuriin, tatalakayin. Isang mainit na usapin, 4 na kontrobersyal na isyung dapat linawin. Ako po si Veronica Baloy Jimenez at ito ang Kontrobersyal. Discover new cultures. Live life's sweet discoveries. It's a bit spicy, and it's delicious, very flavorful. And meet our heroes today. Bridging Borders with Veronica Baluyot Jimenez. Sa paglubog ng araw, sariwain ang balitang naganap sa buong maghapon. Tutukan ang inyong pinakatiwalaan. PTV News. People, events, food, and more. The only Filipino-Chinese magazine lifestyle show on TV. Chinoy TV. Focus, hard work, and passion ang mga sangkap sa pag-up ng pangarap. Matuto at ma-inspire sa kwento ng mga Pinoy entrepreneurs. Start earning for yourself. This is your time to make a change and make a difference. All this and more at Entrep TV. Proud to be Entrepinoy.
Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay